Our scripture reading for today is taken from the book of John, chapter 21, verse 18 to 19. Very truly, I tell you, when you were younger, you dressed yourself where you wanted. But when you are old, you will stretch out your hands, and someone else will dress you and lead you where you do not want to go. Jesus said this to indicate the kind of death by Peter would glorify God. Then he said to him, "Follow me." Sa Tagalog, pakatandaan mo nung bata ka pa, ikaw ang nagbibihis ng iyong sarili at pumupunta ka sa kung saan mo gusto. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka sa lugar na hindi mo gusto. Sinabi niya ito upang ipahiwatig kung paano mamamatay si Pedro at kung paano niya pararangalan ng Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." May the Lord add conviction upon hearing His word. May we all be seated. So, blessed morning po sa lahat. Magandang umaga sa ating mga kapatid. At maraming salamat po ulit. At binigyan ng pagkakataon upang makapakinig tayo ulit ng words of God. At base nga sa akin nakikita, meron tayong bago na kasama. At welcome to the Christian family, mga kapatid. At mamaya makikilala po natin ang ating mga kapatid na to. Okay? So, we are ready for the words. When it comes sa pagtawag sa ating Panginoon, pagtawag sa ating mga sa ating kinalalagyan sa bahay man o dito sa church o sa trabaho, meron tayong kanyang-kanyang response kung tayo tinatawag ng kaibigan natin. Minsan pag tinatawag tayo, ano lang tayo, lilingon lang tayo, di ba? Dumidepende tayo doon sa kung sino yung tumatawag. Silang pala. Hindi, I'm not interested. Kumbaga sa ganon, di po ba? Tayo may mga tawag na inaakala natin, ito gusto ko. Maganda yung ano na to. Yung pupuntahan namin. Yung, kumbaga niyayakag ka kung saan kayo pupunta. Diba? Nakadepende sa ating kondisyon. Kung susunod ba tayo o i-decline natin yung mga tawag na yan. Halimbawa sa cellphone, nakikita natin, si ano lang pala to. Minsan, diba? So, nakadepende kung sino yung tumatawag. Sa ating pagbubulay-bulayan, may isang tawag na napakahalaga sa Biblia, which is ang tawag ng ating Panginoon. At maraming tawag ang ating Panginoon. Kasi ito pinakamahalaga. 2 words lamang ang tawag ng ating Panginoon. Title po natin, anak, just follow me. Nabasa po natin yung scripture kanina, which is sa pinapatungkulan natin dito is si Pedro. Si Peter, di ba? So, ibigyan ko kayo ng isang buhay ni Peter o ni Pedro. Kasi minsan pagka narinig natin si Peter, biglang pasok ka sa isipan natin. Ito yung nagtatwa sa Panginoon, di ba? Then hanggang doon lang, hanggang doon lang ang natin minsan, hindi natin inuungkat pa ang naging buhay ni Peter doon sa naging kanyang mapusok na kanyang buhay, di ba? Bigyan natin ng ilang kung ano ang buhay ni Pedro mula nung umpisa pa ng tinawag hanggang sa huli. Hanggang tinawag siya ng Panginoon, hanggang sa reinstate siya ng Panginoon, ni-restore ng Panginoon ang kanyang pananampalataya. Nakakami sa buhay ni, kapag binabasa ko, ito pala yung buhay ni Peter, di ba? Kahit ganun ang nangyari, just a purpose ang ating Panginoon, kung ano man ang buhay ng isang tao. Kapag ang isang tao ay mahalaga sa ating Panginoon, it is hindi niya pababayaan ang taong to. Kapag siya ay isang anak ng Diyos, hindi niya iiwan at hindi pababayaan. So isa sa mga, si Peter ay sa tagasunod ng ating Panginoon. Na sabi nga, nakilala rin sa Ipas. Diba? Isa sa mga pinakamalapit na kaibigan
ng ating Panginoon, isang apostol na naging haligi ng iglesia. Si Peter ay nakakitaan, sabi nga ng isang masugid at mapusok. Kung minsan ay magaspang din ang kanyang nagiging ugali, which is just reality of a human. So bilang tao, kung may kalakasan si Peter, pero may kahinaan sa buhay. Ganun pa man, pinili siya ng Panginoon at hinubog kung ano ang kalooban ng Panginoon sa kanya. At kasama nga niya, pangingisda sa kanyang hanap buhay. Ang sila Santiago, si Juan at saka si Andrew na kanyang kapatid. At si Andrew rin na naging dahilan ng naging way para makilala ni Peter itong si Panginoon, ang ating Panginoon. Kasi nung nagpahayag si John the Baptist, andun si Andrew. At sabi, narinig niya si Jesus, ang kordero ng Diyos. So ito naman si Andrew, yan. Iyakag niya yung kapatid niya. So, malamang ilan din sa atin, marami sa atin ang nagyayakag din ng mga kapatiran sa mga labas, di ba pa? Gaya niya, nakikita natin. Meron tayong bago ngayon. So, binigyan ng Panginoon ng bagong pangalan si Simon. Pangalan si Pedro, Simon Pedro. Simon Peter. At sa Saipa, sabi nga sa Aramaic. And Peter sa Greek. Ang ibig sabihin is the rock. It is bato. Matigas na bato. Diba? The rock. Small rock. Higit sa lahat, si Peter ay isa sa mga unang nagpahayag na si Jesus Christ ay isang anak na buhay. Anak ng Diyos na buhay. Diba? Kasi nung tagpong dumating sila dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Pilipos, nagtanong ang Panginoon sa mga alagad niya, sino ang anak ng tao, sabi. Meron nagsabing si Jeremiah, si Elias, sabi. Meron nagsabi si John the Baptist. Pero si Peter lang nakapagsabi, ang anak ng Diyos, sabi, ay isang nakapagsabi na si Jesus, ang isang anak ng Diyos na buhay. Ito sa Peter. Di ba? Doon pa lang ay pinapahayag na ni Pedro na si Jesus Christ ay isang anak ng Diyos na buhay. Kaya sabi ng Panginoon, pinagpala ka. Kaya maraming alam si Pedro sa himala ng miracle ng ating Panginoon. Sa ibang pagkakataon na pinakita ni Pedro ang kanyang tapang, yung kapusukan na umabot sa kawalang ingat, sa careless. Nung tagpong nasa bangka sila, ayan, diba? Nung gusto rin ni Peter na gusto lumakad sa ibabaw ng tubig, then nawala yung focus niya sa ating Panginoon. Then doon at dahan-dahan siyang lumubog. Ganoon ang mangyayari kapag nawawalan focus natin sa ating Panginoon. So napalingon, sabi sa malakas ang alon, sabi nawala siya sa focus kay Jesus, doon siya nagsimulang lumubog. At dahil sa kanyang kapusukan, siya rin yung tumaga sa tenga ng isang alagad na si Marcos. Kasi natigpas nga, di ba? Pero sinuway siya ng Panginoon at ibinalik ang Panginoon ng tenga ito. So si Peter rin yung nagsabi na hindi niya iiwan ang Panginoon kahit iwanan siya ng lahat. Ito po ang ating laging pumapasok sa ating isip. Ngunit siya rin ang nag-deny sa ating Panginoon. Di ba? So natapos ba doon ang buhay ni Peter? Hindi. Kabila na nangyari kay Pedro, nalatiri pa rin yung pagmamahal at tapat ng gabay ng Panginoon sa kanya. Kumbaga, sumunod man tayo sa ating Panginoon o hindi, idinalay man natin ang ating Panginoon, hindi po mawawala ang pagka-Diyos ng ating Panginoon. Ibabalik pa rin tayo. At doon pa rin yung kanyang pagmamahal. So, at ipinahayag ng Panginoon na muli nang si Peter nga ay nag-fail na. So, ipinahayag ng Panginoon muli na si Pedro ang darak kung saan ko itatayo ang kanyang iglesia. Sa kabila ng lahat, di po ba? Kapisa tayo ay nagiging kabiguan. Then, after resurrection ng Panginoon, isa si Pedro na dapat nakaalam na magandang balita. At yung magandang balita, sabi nga, ito ang yung ikatlong pagpapakita ng Panginoon ng himala kila Peter na nagpakita kung saan nangingisda yung itong magkakasama. Sila
James nga, si John at si Andrew. So kahit doon sila nag-meet uli ng ating Panginoon, ni Pedro, na pinatawad na ng Panginoon at binasbasan siya bilang apostol. So noong araw ng Pentecostes pa, ayan na, nangaral na si Pedro sa Jerusalem. At 3,000 na nampalataya, nagpagaling ng mga lumpo, nangaral sa Sinedrin, at yung silos ni Pedro na ipangaral ng resurrection ng ating Panginoon. Kabila ng lahat. Kahit dumanas ng pagtakip, dumanas ng paghagupit at panganib. So natupad ang kalooban ng Panginoon kay Pedro na siya ay magiging saligan sa pagtayo ng iglesia sa pamagitan ng kanyang ministry. Ang pangangaral sa Pentecost, sabi nga ilang Samaritan ang tumanggap. Yun ang naging ministry niya. Ang tumanggap si Cornelio, na isang kapitan ng Romano. At ginugol ni Pedro ang kanyang oras kasama si Marcos sa huling sandali ng kanyang buhay. So ganyan ang pagtawag ng Panginoon kay Peter. Naging isa man sang kabiguan noon, ngunit para sa Panginoon ay hindi pa katapusan ang kabiguan. Kumbaga hindi porke lumubog na si Peter sa kanyang kinatatayuan, hindi ibig sabihin ay nalunod na si Peter. Hindi ibig sabihin ay nalunod na ang kanyang pananampalataya. Kumbaga, minsan sa ating buhay, may mga pagkakataon na lulubog tayo, pero hindi tayo sabihin na malulunod tayo. Hindi porke nawalan ka ng trabaho, ibig sabihin ay magugutom ka na. So, hindi porke naghiwalay kayo ng boyfriend mo, ibig sabihin hindi ka na makakapag-asawa. Ay, ibig sabihin na hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Hindi porke, kumbaga sa inaalis lang niya. Yung mga bagay na yan, na nawawala sa buhay natin, yung mga wrong relationship na yan, inaalis lang niya yung toxic sa buhay natin. Yung mga illegal na boyfriend na yan. Para doon padalhin sa legal. Di ba? Sa simple example ng ating Panginoon. Hindi kasi minsan pag nawawalan tayo, sumasama ang loob natin, pero hindi natin alam kung ano pala yung plano ng ating Panginoon. Mas better pala, Lord. Kaya mas maunawa natin na kung meron sa ating tinatagpas, dapat itanggapin natin. Diba? Ay ganun pa man, nangyari kay Peter, ibinalik pa rin ng Panginoon ang ministry. Sabi sa Timothy, 2 Timothy 2:13, even if we are faithless, He will still remain faithful because He denied Himself. Sabi ng Panginoon. Diba? Na-failed man si Peter, kaya na sinabi ko, hindi pa rin. We still faithful ang ating Panginoon. Hindi porke masama ang panahon. Sabi nga, ay masama na rin ang Diyos. So kaya nga, paulit-ulit ang Panginoon, paulit-ulit na ginawa ng Panginoon kay Peter, na kinakailangan ni Peter na pagtutuwid na galing sa Panginoon. May katyagaan ng Panginoon, may katapatan, at may pagmamahal. Ganyan ang pagtawag ng Panginoon sa kanyang mga ginagamit sa ministry. So kaya nga ang Panginoon, naghahanap, nagtatawag ng mga nangangaral ng handang matuto. So parang naisip natin, parang hindi yata pa sa akin yung message na to. Pagtawag. So sabi sa Psalms 32:8, I will instruct you and teach you in the way we should go. I will counsel you with my eyes upon you. So, hindi lang basta tinuturuan tayo ng Panginoon, hindi lang tayo basta sinasamahan, nandun yung mata ng ating Panginoon. At tinitignan tayo. Nung una pala nagkatagpo ng Panginoon si Peter, tinawag na agad ni Jesus sa Peter, the rock. Ang paningin ng Diyos na si Peter ay magaspang ang pag-uugali, sabi, at walang ingat at mapusok, ay ginagamit ng Panginoon para maging matibay na bato. Yun ang nakita ng Panginoon, nakalakasan ng ito kapatid na to si Pedro. Yung kanyang pagiging mapusok. Sabi sa Pilipos 1:6, narito akong ang gawang mabuting pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Kristo. Di ba? May pagkakatiwala kay Peter na to. Lulubos-lubusin niya ang mga pagkakataong ito.
So, tatawag ang Diyos na hindi inaasahang mga tao. Hindi kaaya-aya sa mata ng tao. Pero sa mata ng Diyos, ang isang mangingisda na to, gagawin niyang fisher of men. Diba? Ano man ang ating kinalalagyan, huwag natin sabihin, huwag natin maliitin. Hindi yung minamalit ang mangingisda, but ito, kung paano baguhin ang Panginoon. Gagamitin ng Diyos sa dakilang bagay. Kung ano man ang profesyon ng bawat isa. Dahil handa na si Peter, sabi nga, handa na si Peter na iwanan ang lahat dahil para sumunod sa ating Panginoon. So siyempre namangha sa yung mga Panginoon. Namangha yung mga tao, si Peter. Napaka-simpleng tao, napaka-cheap, sabi. Napaka-ordinaryong tao. Dahil siya pinangaral, saang makakatanggap ng resurrection, makakaalam kung paano ang magandang balita. So, saan kumukuha? Saan kumuha ang lakas ng loob ang ating kapatid na to? Which is, siyempre, of course, dahil kasama niya ang Panginoon. Di ba? Doon tayo kumuha ng lakas ng loob sa ating Panginoon, hindi sa ating mga kaibigan, kung sino man yan. Dumirekta tayo sa ating Panginoon. Diba? So, paano ang pagtawag ni Jesucristo? Paano naging pinanumbalik ni Jesus Christ at ano yung mga huling bilin sa kabila ng kanyang ministry ang ating Panginoon sa kanyang Pedro. So, follow me, which is isang tawag ng isang Lord, calling para sa atin. Ang calling nga sabi is a leading by feeding. Mababasa po natin dyan, sabi. Sa John 2:15 and 17, when they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Diba? Ito yung tagpo na nagkita na sila, na habang namamangka sila, na pagdating ng ating Panginoon, meron na ba kayong huli? Sabi, wala pa. Diba? Pag nagsasalita sila na hindi nila pinapansin yung kanilang kausap, so ihulog mo sa kanan. Inulog nga nila. Hindi man lang sila namingalingon, inulog nila dito nga nakahuli sila ng marami, 150 pieces of fish, sabi. Then ito nga, at ang kagandahan dito, ipinagluto pa sila ng Panginoon. Di ba? Para makakain. Napapaganda. No? Mararanasan natin. Nakatikim na ba kayo ng luto ng Panginoon? Mamaya, matitikman natin. Yung Lord's Supper natin. Ayan. So, yan, magaganda tagpo na to. No? Isipin mo, imagine, yung Panginoon, paghahanda ka ng pagkain. Then ito na. So, parang hindi na nibago si Peter, no? Kasi, kilala niya na yung, yung Lord eh. So second time, tinanong siya rin ng Lord, Simon, son of God, son of John, do you love me? Sabi, he answered, yes, Lord. You know that I love you. Yung una sabi niya, okay, do you love me? Jesus said, sabi niya, feed my lamb. Diba? Pakainin mo ang aking tupa. The second time, ganun din, ang tanong ng ating Panginoon, Peter, do you love me? He answered, yes, Lord. You know that I love you. Jesus said, take care of my sheep. Then the third time, na tinanong ng Panginoon, Peter, do you love me? Jesus, sabi nga si Peter, medyo nasaktan. So may naalala siya. May naalala si Peter. Jesus asked him the third time, sabi, do you love me? He said, Lord, you know all things. Alam mo lahat ng bagay. You know that I love you. And Jesus said, feed my sheep. Diba? So ano man ang natin sa ating buhay, katayuan natin, ang karir, ano man ang karir natin, most of the time, sabi, tayo ang pumili nito. Tayo ang pumili. Hindi tayo nalalangin sa Panginoon na, Lord, reveal mo nga anong kukunin kong umpisa pa nag-aaral tayo, anong kukunin kong course, anong magandang trabaho. Hindi tayo nanalangin sa kurso natin na kukunin natin. Sabay titingin tayo sa Bible, bubuksan natin. Kung mababasa natin doon,
Jesus o sa carpenter. Carpenter pala ang gusto ipayag ng Panginoon. O kaya, Sakeo was a tax collector. O, ito na lang, mas maganda to. Diba? Yung career natin tayo ang pumipili. Hindi natin makikita sa Bible, hindi re-reveal ng Bible yan. Diba? So, ganun. Sa career natin. So, hindi lalabas sa Bible kung anong kurso kinukuha natin noon. At kung ano ang katayo natin sa ngayon. So, hindi sasabihin yan. So, ang career natin, tayong pumili. Pero sa calling ng Diyos, sa calling, ang Diyos ang pumipili para sa atin. Di po ba? Ayaw mo sa hindi, okay, awagin kita. Sa career mo, sa career natin, nag-aaral ka para maging mas magaling ka pa doon sa trabaho mo. Di ba? Nag-aaral ka. Right? Tama. So, you're educated to be good at it. Para maging mahusay ka, pagbubutihin ko itong karir ko na to, para dito, gusto ko to eh. Dito na ako tatanda, dito na ako mamamatay. Di ba? Maganda bigayan eh. Di ba? Pero sa calling, you're not educated, you are anointed. Hindi ka educated, pero you are anointed sa calling ng ating Panginoon. Na-anoint ka. Kasi sa career is natural. The calling is supernatural nating Panginoon. Sa career, most of the time, ambition lang. Mga ambition natin. So, pero ang calling is a mission. Calling natin Panginoon. So, pinag-ano ko lang yung kung anong pinanghawakan kasi natin, dito na ako sa career ko eh. Pero hindi natin meron mas mahalagang tawag natin Panginoon, yung calling ng ating Panginoon. Yung career mo, walang masama mag-ambisyon. Pero isipin natin, we are called dahil meron tayong mission. Tawag natin Panginoon. Fisherman nga, naging fish of man nga. Itong mga magkakaibigan na to. Why? Kasi gusto ni Lord na klaro yung path na daraanan natin, na patutunguhan mo. Hindi kung ano na bukas, bahala na Lord, o YOLO, yan, bahala na. No, hindi, gusto ng Lord yung klaro kung saan tayo dadalhin. Klaro ang hakbang natin, bawat hakbang ng bawat isa. So, purpose, sabi nga, purpose is intentional sa bawat decision ng ating ginagawa. Intention. And we need help, sabi nga, the word of God, the voice of God will always be there to guide you which path to take. Sabi nga, let the voice louder than voice of the enemy. Sabi natin, yung calling, dapat marinig natin ang calling natin. Hindi tayo nagbibingi-bingihan. So, minsan kasi, sa mga matagalan dumadalo, isipin natin, ano bang calling ko kay Lord? Yun pa lang, alam mo na may calling ka. Kapag naisip mo itanong yun, alam mo na isa kang tinawag na. Dahil nagsa-search ka para magsilbi sa ating Panginoon. Anong calling ko? Then wait. Di po ba? Ito ang gusto ko. Dito ako sa pulpit ministry. Di ba? Wait. Andyan ang Lord. The calling. May kanya-kanya tayo. Hindi bulag ang Panginoon sa ganyang mga bagay. Ba't nag-search tayo ng ating calling, ating Panginoon? Di po ba? Ano kaya ang calling ko? So Jesus asking, sabi Peter 3 times, do you love me more than this? Yes, Lord. You know that I love you. Jesus said, feed my lamb, take care of my sheep, then feed my sheep. So isipin natin, no, mula sa lamb, sabi nga, yung lamb kasi maliit pa yun eh. Mula sa bata hanggang sa malaki. Or isipin natin, mula sa bata hanggang sa palakihin mo. Pwede rin ganon, di ba? Alagaan, hindi lang basta pinapakain mo. Take care. Di ba? Ministry na sinasabi na daraan ng ating ng si Peter. Di ba? Alagaan mo yan. Mula sa malaki, mula sa maliit, sa bata hanggang sa malaki. O kaya alagaan mo hanggang sa lumaki. Pwede rin. Hindi lang basta pinakain natin. Alam mo naman natin anong tinatawag ng sheep natin Panginoon, which is yung flock, yung kawan ng ating Panginoon na ibinibilin sa Kanya. So, hindi naman nagdududa si Jesus Christ dahil 3 times na tinanong, di ba?
At gusto lang ng Panginoon na i-confirm itong nga pag-ibig ni Peter. At tulungan siyang magkaroon ng confidence. At ipaalaala siya na siya ang totoong disciple. Ikaw ang totoong tinayo ko sa bato. Sabi ko, tatayo ang aking iglesia. Sabi, kino-confirm ko, Peter. Katatlong beses kong tinanong yan. Sabi, kumbaga, karon si Lord mag-reinstate sa ating kapatid na to. So, napakalaga yung conversation ni Peter at si Lord na to. First kasi, sabi nga, ni-restore si Peter after his denial. Di ba? Kuya, ba't wala naman nakita nagsisi si Pedro? Wala naman na pinagsisihan si Pedro. Hindi naman natin nabasa. Kasi si Lord na nakakakita. Alam ni Lord ang puso ni Peter na to. Di ba? Isa pa, bukod doon sa ni-restore ni Lord, si Peter, in-emphasize pa ang importance of love and devotion. Pagtapon to, do you love me? Kino-confirm ni Lord. Do you love me, Peter? And second, yung kahalagaan ng pag-uusap ng dalawa is yung commission, Peter, to take Jesus' flock from lamb to sheep. Ayan, ito na yung commission na ibinibilin ng ating Panginoon. Feed and take care of my flocks, my people, from lamb to sheep. Mula maliit hanggang sa malaki. Naunawa na ni Peter, so understood that sheep Jesus was preparing their people. Di ba? So alam ni Peter, kasi calling is feeding, calling is protecting, calling is comforting and helping them. Itong mga people na to na ibinibilin sa kanya ng Panginoon. So He will call us to account, sabi. At kapag naliglik na pabayaan natin ang mga bagay na to, pinagkitiwala sa ating Panginoon, darating ang panahon, hanapin sa'yo ng Lord yan. Hanapin ng Panginoon sa atin ang mga bagay na binibilin sa atin. Where's my plaque? Di po ba? Ano may sasagot natin kung pinabayaan natin yung mga bagay na to? Pinagkatiwala sa atin. Pinagkatiwala kay Peter. So when Jesus asks Peter, do you love me more than this? Kung tayong tatanungin ng Panginoon sa mga bagay na yan, which is yung tagpo nito, nagkakainan nga sila, di ba? Ito, ang dami na ito, dami namin nakuha. So, do you love me, Peter, more than this? Mas mahal mo ba ako kaysa mga ito? Kung sa atin tatanungin ng Lord, anak, do you love me more than your job? More than your salary? Do you love me more than your career? Do you love me more than your friends? More than your family? Diba? Sagutin natin sa ating isipan kung ano mas mahal natin, mas matimbang, kung ano mas mabigat ang tawag. Pagpapalit ba natin ating Panginoon sa ating mga jobs, career? Kasi alam naman natin na si Lord na naman nagbigay ng lahat. Wala naman tayong dapat pagmalaki. Then, why? Dapat minsan that as a Christian, we must not be surprised, no? Kapag nga pinag-uusapan yung ganyang sincerity. Di ba? Sincerity. Lalo na kung Diyos ang kaharap natin. I believe, nagpipray din tayo. The way na nakakausap natin ng ating Panginoon. Di ba? Naisip ba natin na tinanong sa atin ng Lord? Lord, ba kita? Di ba? Tinatanong ng Lord yung sincerity natin. Di ba? Of course, kapag tayo lang mga kapatid na nagtatanong, pwede mo pang itago. Kapatid, mahal pa si Lord. Di ba? So at this time, si Lord, the Holy Spirit talking us now. Sabi nga, na kung mahal natin ang Panginoon, sincere ang sagot sa ating puso. Minsan nakakaramdam tayo ng kurot ng puso, sa puso, no? Lord, sorry. Minsan nagpe-fail ako, Lord. Sorry. That's like Peter. About minsan naalala natin, or like Peter, pag-deny niya sa ating Panginoon, sa kasalanan. So, may kurot. Pero, isa rin nyo.
Maririnig natin Panginoon kapag ang isang tao ay totoong nagsisi. To talking to God. Yung ating mga regrets kung hindi natin natupad na pinapagawa sa atin ng Panginoon. Renewal. Kagaya ni Peter. Ang third times na tinanong siya ng Panginoon, may naalala siya. Ganun bang pagkakataon sa atin din, di ba? Anak, kailan ba ako huling minahal? Di ba? Ilang beses kitang tinatawag, di ka lumilingon. But then again, binigyan pa siya ng pagkakataon para rin magamit sa kawan ng ating Panginoon. Sabi nga, and no one can be qualified to feed the lamb and sheep of Christ who does not love the good shepherd. It is yung Lord yun. Walang qualified, sabi nga, na mag-aalaga ng lamb and sheep ng Lord kung di mo mamahalin ang ating Panginoon. Kaya yung assurance, tinatanong ng Lord. Kasi kung hindi, okay, huwag mo pakainin ng tupa ko. Di ba? 3 times. Isipin mo yun. Three times, tatanungin ka ng Lord. Kuya, magturo ka na, mag-share ka na. Ay, saka na lang. Saka na lang, kuya, wala pa akong alam eh. Kuya, sister, pwede ka na magpaawit. Pwede ka nang mag-back up. Ay, saka muna, namamaos pa ako eh. Every Friday, paos. Ano mo yun? Diba? Kaya dapat ang tinatanong do I love God? Tanong natin sa sarili natin, mahal ko ba ang Diyos? So, kung mahal ko ang Diyos, dapat susunod ako sa mga ito para magpapala ng tuma kapag lingkod sa ating Panginoon. Binibili ng Lord sa atin. So, alam natin, matatagal na tayong Kristiyano, matatagal na tayong magkakasama. This is, hindi lang para sa mga baguhan, ito, hindi sa mga para pa sa mga matatagal, no? So, do not abandon our call. Huwag nating iwanan. Do not abandon our call. Do not focus sa mga fall natin. Must be focus on our call. Lahat tayo may bagbagsak. Lahat tayo may pagluwa. Pero, ang Kristiyano, sabi nga, habang nasasaktan, lumalaban. Ang Kristiyano, lumalaban habang nasasaktan. Wala nating iwanan kung ano yung call ng ating Panginoon. We are focusing sa tawag ng Diyos. So, pangalawa, sinipigas ng call. Number 2, calling is worth for dying. Kanina, di ba? Ministry. Itong binibili ng Lord. So, calling is worth for dying. Very truly tell you, when you were younger, you dress yourself and went where you wanted. But when you're old, you will stretch out your hands and some else will dress you and lead you where you do not want to go. So, this is where we are going to. Ang ating mundo natin, sabi nga, meron tayong sorrow, pain, tribulation, death. But can we do? Kung ano ang sinasabi na inuutos sa ating Panginoon na habang dumaranas tayo sa mundong ito ng ganyan. Pagkatapos ng lahat, paka-importante na habang dumaranas tayo ng ganyang mga tribulation, death, alalahin natin, sabi ng Lord na follow me. 2 words na follow me. So, calling is worth for dying. Ang iba siguro dyan, dying na to napuntang kamatayan na to Hindi yata para sa akin yung message na to. Wala bang dyan? Wala bang blessing dyan o kaya healing? Kaya breakthrough man lang. Kasi papuntang dying itong to, pag-usapan natin, calling na to. So some churches, sabi nga, some churches in Christian nowadays, after blessing but not the blesser. We forget the real meaning of Christianity that at times we focus on material things rather than serving
Him wholeheartedly. Mas nakapokus tayo sa ating mga career, material things, kaysa yung mag-serve sa ating Panginoon ng buong puso at and to carry His cross until we finish the race. Mas Christian just want to walk with God. Sabi, gusto ng mga Panginoon, gusto ng mga tao na lumakad lang kasama ang Diyos. Pero gusto natin, mahirapan naman. Di ba? Yes, lumalakad naman sa Panginoon eh. I walk with God. Di ba? Sabi na Lord kay Peter, ito yung huling bilin ni kay Peter. This is the final charge kay Peter. Di ba? I tell you when you were younger, sabi nga, nung bata ka pa, ikaw nagbibigay sa iyong sarili and went where you are wanted at ikaw pupunta sa iyong sarili. Binabanggit ni Jesus dito, ang nakaraan ni Pedro, na nagpapaalala sa kanya ng kanyang kabataan nung mas kakaunti pa ang responsibility na nagagawa pa niya. Sabi niya, pero tumanda ka na, when you're old, you still stretch you out. Iuunat mo ang iyong kamay. Dadalhin ka sa hindi mo gusto, hindi pupuntahan. Diba? Isang lugar na nakaunat ang mga kamay, na nakapako sa cross. Alam naman natin, yung last buhay na Peter, is yung pinako siya na pabaliktad. Diba? Akala ko ba, follow me. Sabi natin, ba't hindi ginaya yung pag-follow? It is humility ng ating kapatid na to. So, pamamagitan ng kamatayan ito, sabi, maluluwalhati ni Peter ang Panginoon. So, alalahain natin kung ano ang binilin kay Peter. Sa huling bilin ng Panginoon kay Peter, ay kung paano siya namatay. Sa paglilingkod. Kung paano siya namatay para i-glorify ang ating Panginoon. Then said, follow me. So if we are following Jesus, but does not cost anything, we are not really following Jesus. Di ba? Kung sa tingin natin, ang pag-follow kay Jesus, yung nag-post ka ng picture, tapos lagyan mo ng Bible verse, follower ka na ni Lord. Diba? Hindi masama yun, pero insufficient. Kapos dun sa pinagdaraanan ng pagtawag ng ating Panginoon. Diba? We're missing ang whole point, sabi. Hindi masama mag-post ng Bible verse, pero kapos. Hindi ko pinipigilan ng post. Maganda yan, maganda. Nagpo-post ng Bible verse. Kasi, ang thinking kasi natin, sumunod lang tayo sa ating Panginoon, lahat ng prayer mo masasagot. Yes, amen, Lord. Yes, amen. Lahat ng uso, magkakaroon ka. Basta, follow ka lang kay Lord. Magkakaroon ka ng latest gadget, latest house, latest car. Gusto mo, latest boyfriend. Diba? Yung gusto natin wala tayong kahirap. Sumunod ka nga kay Lord. Yung alam natin na follower tayo ng Lord. Diba? Biniling kay Peter, hindi yung magagandang sasakyan. Yung biniling kay Peter, hindi yung magandang trabaho, hindi yung magandang karir. Biniling ng Diyos ang Panginoon sa kanya kung paano siya mamamatay sa pagsunod sa ating Panginoon. Sabi sa 2 Timothy 3:12, all who want to live in godly life, godly way, in Christ Jesus, will be persecuted. Diba? Lahat ng gustong mamuhay ng tama at sumusunod sa ating Panginoon, merong makakaranas ng persecution. Mga kapatid. So, sino nagsasabi ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay? Yes, kapag nasa langit ka na. Andito tayo sa lupa. Dadaranas tayo kapag sumusunod tayo, maging followers ng Lord. Sabi, kung hindi ka dumaranas ng ganyan, you're not really following Jesus. Daranas tayo. So kung walang persecution, walang rejection, walang loss, walang defeat, walang fame, we are not really following Jesus. Meron mga kapatid. Diba? Ang ginhawa nga natin dito. There will be persecution. There will be disappointment. And there will be suffering, mga kapatid. Habang sumusunod tayo kay Jesus. And sometimes people are suffering, sabi nga, not just because they are doing bad. Diba? Nagsasuffer tayo sa nagawa nating halokohan. It is, parang palo ng Lord yun Pinapalo ka So sometimes we are suffering because we do right,
and sometimes we do good. My point is, yung ang suffering ay hindi lang yung suffering na consequence natin, hindi lang yung sufferings na dahil may nagawa tayong kasalanan, dahil meron tayong repercussion na naranasan natin, kundi yung suffering na naranasan because we choose following God. Sasuffer tayo na sinusunod natin ang ating Panginoon. Kumbaga, mas maganda yung namumuhay ka na dumaranas ng ganyan, na may Diyos sa puso, kaysa yung wala kang Diyos. Di ba? Ang ganda nga nung, sabi, naranasan natin nung hindi pa ako nagsisimba, hindi ako dumaranas ng ganito eh. Isabot lang buhay ko, ba't nung nagsimba ako? Ito, nakatakot-takot na ang aking mga problema dalayan sa buhay. Di ba may Diyos ka na eh? Di ba? Magandang indicator ng ating buhay yung ganyan. Habang papalapit tayo sa ating Panginoon, dumaranas tayo ng ganyan. Wow, congratulations kapatid. Dahil hindi mo ma-experience yung pagiging healing ng Lord kung hindi ka magkakasakit. Hindi mo ma-experience yung pagiging provider ng Lord kung hindi ka mawawalan. Pinapaalala lang, nire-remind na meron ka ng Diyos sa ating buhay. Diba? Yung suffering na naranasan because we choose following Jesus, it's just, ito na yan. Merong price tag ang pagsunod sa ating Panginoon. Sabi nga, hindi nga always you're on the mountain top. Hindi ka lagi nasa tuktok ng bundok. Diba? We also experience the valley moment, the sad moment. Kagandahan kapag dumaranas ka ng ganyan, di ba meron kang matatagbuhan, meron Diyos eh. Meron kang iiyakan. Kaysa yung dumaranas ka ng kalungkutan, wala kang makasama, sino tatawagin mo? Kaibigan mo? Yung partner mo, asawa mo, yung dahilan kaya ka nalulungkot eh. Di ba minsan? Katawa mo pa sa buhay, yung pa ang magda-down sa'yo. So si Lord, ilang beses ba dininay ni Peter? Denial niya. Si Lord, hindi ka iiwan. Hindi tayo iiwan ng Lord. Di ba? We also experience the valley moment, sad moment. Kung leader ka man, you can be lowly at times. Sabi nga, kailangan meron kang kababaang loob kung ikaw man ang isang namumuno. But may the Lord comfort you. To-comfort ka ni Lord. Dahil sa kang tinawag. Hindi tayo tinawag ng Lord na mag-relax lang. Merong purpose kasi ang ating Panginoon. Di ba? May purpose. Hindi ka tinawag na dyan ka lang. Ang problema kasi ngayon, sabi, nagbabago na, nag-iba na yung landscape ng Christianity, no? Hindi natin makilala. Kasi, parang cheap na, no? How dare we cheap in the call? Sabi nga, paano natin, the call of following Jesus, paano tayo na nagiging mumurahin lang ang paglingkod natin sa ating Panginoon? Paano ko nasabi? Isang ginagawa natin, no? Yung parang tabi na lang ang Panginoon, no? Tamara. Installment. Di ba? Maglilingkod sa ating Panginoon, online. Kasi yung mga income on ng mundo, yung ino-offer ng mundo, is the very exact things that the carnal world offer. We offer as a church. Yun din na nakikitaan, di ba? Na isang video ko napanood, may nag-post, isa sa Christian. Pastor sumayaw ng yung sayaw ni signature dance ni Elias. Wag yun ang alamin, yung sayaw ni Elias. It is pastor yun, pulpit. Pati yung mga kasama niya, Sa church, masayaw ng carnal. Di ba? They Christian, Pero bakit? Ganun ba? Ka-cheap.
ang ating paglilingkod sa ating Panginoon. Then nung in-interview siya, sabi pa ng pastor, yung isip nyo lang ang marumi. Hindi kami, wala kaming isip na ganun. So, di ba? Signature dance ni Elias. Alam mo naman natin na worldly dance, mga bagay na yun. Sasabihin niya, hindi masamang iniisip nila. Tayo lang, yung mga nagko-comment lang ang masama ng isip. That, bahala ng Diyos sa kanila. Yung mga come out ng word, sabi nga, yung offer ng mundo, yun ang mga exact things na ino-offer ng mga church sa ngayon. So instead of offering the peace of the Lord that surpasses all understanding, i-share natin, i-offer natin yung peace sa bawat isa. Instead na offering the meaning that only Christ can give you. Na kahit hindi mo maintindihan, hindi natin malaman yung buhay natin. Na kahit ano narating natin sa buhay, sabi niya, kapag hindi mo nauunawaan o naintindihan yung calling ng Lord, kung para saan siya, kung bakit nandito ka. Dapat maunawaan natin. At it is very hard, sabi, napakahirap isipin for someone na has been half in their life, sabi nga, yung kalahati na ng buhay nila na naging Kristiyano, and yet, napakadali paling sumuko, napakadaling bumitaw, napakadaling mag-walk out pag dumaranas ng mga circumstances na yan. Diba? Napakadaling iwanan yung tawag ng Panginoon. Napakadali i-decline. Parang lilingunin niya lang niya, siya pa may ganang magtampo. Si Lord ang pinag-uusapan natin, hindi yung mga kapatiran. Lord ang tumatawag po. Ginagamit lang yung mga kapatiran na yan. And Peter, isa chief apostle. Di ba? He was given to mandate. Ibinigay kay Peter yung gospel na to. How about us? Is this possible? Hindi naman possible, di ba? Diyos. At mangingisda ka, kahit anumang profesyon natin sa buhay, kung lulubin ng Diyos na mag-share ka, mag-share ka. Kapatid, maglilingkod ka. Sa kabila ng lahat, sa pagsunod, sabi, pagsunod ni Peter, hanggang kamatayan pa ang kanyang magiging ending. Diba? So I'm not saying na we're looking forward sa ating matay ko. Hindi ko ibig sabihin na hinahanap ko yung kamatayan ko. Kaya kamatayan natin. Hindi. Diba? I'm saying that is what it takes to be a Christian honoring Jesus with life, sabi nga. For nothing less. Nothing less. Ito ang dinidescribe ng calling kung paano sumunod sa ating Panginoon. Na hindi takot mamatay. Hindi takot mag-share. Kasi ginagawa natin minsan mamurahin ng pagsunod sa ating Panginoon. Ginagawa natin chief and Lord. Okay na yan. Tama na yan. How we dare chief in the cross? How dare we chief in the cause of following Jesus? Paano natin nagagawa? Na installment lang ang ating pagsunod sa ating Panginoon. Sa tawag ng ating Panginoon. Samantalang sa ibang bansa, di ba? Pinapatay yung mga Kristiyano. Pag-share pa lang yung mga ancient time. Pinapatay yan. Samantalang dito, na hindi nga tayo makaranas ng sampal. Sa lugar dito, yung pari nila dito, yung babalbas. Diba? Hindi man tayo nakaranas ng ganun eh. Sasabihin natin, tapos magsasuggest pa tayo kay Lord, Lord, gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan, gusto ko magkaroon ng ganito, gusto ko magkaroon ng ganyan. Oh, how dare you? Ang lakas ng loob natin, di ba? Tapos ito installment, paugtay-ugtay lang yung paglilingkod natin sa ating Panginoon, pa-relax. Ganyan kahalaga yung tawag ni Jesus Christ kay Pedro. Na hanggang sa mamatay, i-glorify niya ang ating Panginoon.
Hihiling tayo, yes. Normal lang na humiling tayo sa ating Panginoon. Kung magkakaroon ka, ayan. At tignan naman natin kung paano tayo nagre-respond sa ating Panginoon. Hindi ako nagmamahal sa kahirapan. Pero masasabi ko lang, kung ang i-offer lang natin, yung hindi lang natin sa mundong ito, ay kung ang i-offer lang natin sa Panginoon, ay yung meron na sa mundong ito, hindi tayo kailangan ng Lord. Meron na eh. Bigay ko sa iyo yan eh. Diba? Hindi tayo kailangan ng Lord. Kung titignan natin ang Christianity ngayon, wala. Teorya lahat. Hindi na natin makilala. In other words, mga nanglalamig. Hindi natin makilala. Hindi ka natin Christianity niya sa time, sabi nga. Hindi takot mag-share ng gospel, hindi takot magpuyat. Hindi takot magutom. Higit sa lahat, hindi takot mamatay. Tapos sinabi na ni harap-harapan na, alam na ni Peter kung saan siya pupunta eh. Huminto ba si Peter? Hindi. Nagtuloy-tuloy. Nagtuloy-tuloy si Peter. Kung sa atin sabihin, mamaya, Brad, mamamatay ka na pag-uwi mo ng bahay. Dahil nagaling ka ng Charles, pinatawad na kita. Di ba? Pag-aralan natin, Kristiyano, hindi takot mamatay. Minsan, meron Bible study. Sino takot mamatay? Wala, nagtaas lang kamay. Samantala nag-aaral kami, nag-Bible study kami noon. Wow. There's something, may something pa. Di ba? Ganyan kahalaga. Ang pagtawag ni ating Panginoon kay Peter na maging tapat hanggang sa kamatayan sa pagsunod sa Panginoon. So please, let us deepen our calling. Yan ang kahalaga. Papalo, dahil 3 times na pinanggit ng ating Panginoon kay Peter na to. The calling is worth for dying, especially sa mga ministers, pastors, leaders. Nasa atin ang kawan. Pinagkatiwala ng Lord ang kawan na yan. If you are breakdown, sabi niya, burn out, tired, get some rest, and then stand up and push on. Diba? Andiyan si Lord kasama natin. Hindi naman tayo naglilingkod na wala siya. So kapag napagod ka, magpahinga, pag nasaktan ka, magpagaling, then humayo uli. Dahil napakalaga ito para sa Panginoon, ang pagtawag sa atin. 3 beses inulit ni kay Peter, do you love me? Do you love me? Do you love me? Kung sa kaya, di ba, kung makakausap natin si Peter, sasabihin niya, sulit. Kung makakausap natin si Peter, kung makakapagsalita man na si Peter ngayon, sasabihin niya, sulit. Sulit ang lahat. Sulit ang pagod. Sulit ang luha, sulit ang dugo. Sulit sumunod kay Kristo. Kasi kapag ang Diyos ang tumawag, ang nag-utos, tayo ang magbe-benefits. Sumunod ka kay hindi mawawala ang pagka-Diyos ng Panginoon. Because you are calling. So do you love Christ? Kapatid, malbala natin Panginoon.